Ang ating kwento ngayong araw ay tungkol sa nangyaring sakuna sa Vancouver, Canada, kung saan ilang mga Pilipina ang namatay dito. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Marami ang namatay at nasaktan nang inararo ng isang SUV ang mga taong dumalo sa isang festival doon. Noong Sabado, April 26, 2025, ipinagdiwang ang Lapu-Lapu Day Block Party kung saan inalala ang kabayanihan ni Lapu-Lapu dahil siya ang pinakaunang Pilipino na lumaban sa mga mananakop na Espanyol. Kaya't noong araw na iyon marami ang dumalo kung saan nagkaroon ng kantahan, sayawan at concert at nagkalat na ang mga food trucks at stalls. Sinabing aabot sa 100,000 na tao ang pumunta. At hindi lang mga Pilipino ang bumisita sa festival. Makikita din ang iba't ibang lahi na nakisaya sa pagdiriwang na iyon. Punong-puno pa ng tao ang sinarang kalsada sa 43rd Avenue na malapit sa Fraser Street dahil kakatapos lang ng isang concert doon kung saan kumanta pa si Apple the App. Ang iba ay papauwi na habang ang iba naman ay pumila sa mga food trucks para kumain ng kanilang hapunan. Ngunit lampas alas 8 ng gabi, biglang may humarurot na itim na sasakyan na papasok sa nakasarang kalsada. Hindi nito iniwasan ang mga tao bagkus kanya itong inararo hanggang sa tumigil ito sa gitna ng kalsada dahil sa nabanggang food truck. Isang testigo ang nagsabing nakita pa niya ang pagtilapon ng mga tao na mas mataas pa sa mga food trucks na andoon. Nang tumigil ang SUV, agad namang pinababa ang lalaking nagmamaneho dito at hinuli ng mga bystanders habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Nagkalat ang mga nasaktan at namatay na biktima. Ayon sa balita, 11 katao ang namatay at 3 doon ay mga Pilipina. 32 naman ang nasaktan at 10 doon ay nasa malubhang kalagayan. Hindi nila agad inilabas ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga biktima dahil gusto muna nilang ipaalam ito sa mga kaanak bago ilathala sa publiko. Ngunit siguradong may mga Pilipinong nasawi sa insidente. Maririnig ang hiyawan, iyakan at sigawan ng mga tao doon dahil sa pagkabigla at pagkabalisa. Agad din namang rumesponde ang emergency services para asikasuhin ang mga nadamay. Ang salarin naman ay makikitang nakatayo sa isang tabi. Maririnig din na humingi siya ng tawad at parang may kakaiba sa kanyang mga kilos. Kinilala ito na si Kai G. Adam Law, isang 30 years old na Vancouver resident. Hindi binanggit kung ano ang kanyang lahi, ngunit may nabasa ako na ito ay isang Taiwanese. Siya ay sinampahan ng 8 kaso ng second-degree murder, ngunit madadagdagan pa ito habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Sa kasalukuyan siya ay nakakulong at hindi humiling na makapagpiyansa. Noong una ay inakala nilang ito ay pag-atake ng mga terorista dahil 2 araw na lang ay idadaos na ang eleksyon sa bansa. Ngunit nang makilala ang salarin ay sigurado mga pulis na wala itong kinalaman sa halalan. Ayon sa pulisya, ang lalaking suspect ay wala namang kasong kriminal noon. Ngunit ang kanyang pamilya ay may mga nakaraang problema na. Dagdag ng mga pulis, may record pala na nagkaroon si Adam ng problema sa pag-iisip matapos na mapatay ang kanyang kapatid na si Alexander noong nakaraang taon noong January 28, 2024. Nag-post pa nga si Adam ng GoFundMe donation campaign para sa kanyang kapatid at kinondena ang karahasan. Ngunit makalipas ang ilang buwan noong August 2024, muli siyang humingi ng donasyon. Pero sa pagkakataong ito ay para naman sa kanyang ina na nagtangkang magpakamatay at kailangang maospital ng 1 buwan. Nagawa ito ng kanyang ina dahil na rin sa pagkamatay ng panganay na anak at problemang pinansyal. Kaya't kilala ng mga pulis si Kai G. Adam Law dahil ilang beses na nila itong nakaugnayan, marahil dahil na rin sa kaso ng kanyang kapatid at ina. At alam nilang nakipag-ugnayan na ito sa ilang mental health care professionals. Isang kamag-anak din ang nagpatunay na ilang oras bago ang insidente ay kinontak na nila ang isang psychiatric facility dahil lumalala na ang mental health problem ni Adam. Nabigla na lang sila na umalis pala ito gamit ang sasakyan ng isang kamag-anak. Ayon sa mga reports, dinumog ng mga pulis ang isang bahay na pinaniniwalaang tirahan ni Adam.
Hiniram din ng mga otoridad ang mga CCTV recordings ng mga kapitbahay. Inanyayahan ng pulisya ang mga tao na ipakita at ipahiram sa kanila ang mga videos at photos na makakatulong sa kanilang investigasyon. Marami ang nagdadalamhati at nakiramay. Nanguna na dito ang mga namumuno sa Canada at mismong si Bongbong Marcos ay nagpahatid na rin ng kanyang pakikiramay. Makikita pa dito si Canadian Prime Minister Mark Carney na lumuhod sa isang itinayong memorial sa Vancouver noong linggo. Ayon sa Philippine Consulate General sa Vancouver ay nakikipagtulungan sila sa mga otoridad ng Canada upang matiyak na ang insidente ay masusing iimbestigahan at ang mga Pilipinong biktima at kanilang mga pamilya ay nakakatanggap ng sapat na tulong at suporta. Ang mga Pilipinang biktima na nasawi ay kinilalang sina Maria Victoria Biarnesen. Binisita lamang niya ang 2 anak sa Canada at pauwi na sana pabalik ng Pilipinas noong April 29. Si Riza na naninirahan sa Canada kasama ang asawa para sa mas magandang buhay. At si Jendel May Sico na inilarawan ng kapatid na laging nakangiti at positibong tao. Ilang Pilipino din ang nasaktan gaya ni Roland Nulada, isang healthcare worker doon at may 3 anak. Sina Val de la Cruz at ang kanyang 2 taong gulang na anak na kasalukuyang nasa ICU dahil sa matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mag-inang Christy at Knox Watkins. Si Christy ang nag-organize ng breakdancing event sa festival. Nasaktan din si Joshua Candelaria na isa sa mga direktor at choreographer na mga nag-perform sa festival. Si Adrian Sico na pinsan ni Jendel May ay nasa ICU dahil sa malubhang pinsala sa kanyang utak, atay at binti. Ito ay iilan lang sa mga nadamay sa walang habas na pag-araro sa mga tao noong pagtatapos ng fiesta. Ilalagay ko sa baba ang mga GoFundMe accounts nila para sa mga gustong makatulong sa ating mga kababayan. Sobrang nakakadurog ng puso ang ilang ding namatay doon, gaya ng pamilyang Le kung saan isang mag-asawa na sina Richard at Lynn at kanilang anak na 5 taong gulang pa lamang na si Katie ay pare-parehong nasawi. Ngunit ang nakakadurog ng puso ay naiwan ang kanilang anak na lalaki sa bahay. Hindi ito sumama dahil kailangan niyang tapusin ang kanyang mga school assignments. Ang bata ay kasalukuyang humuhugot ng lakas at suporta sa kanyang mga kamag-anak. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Ngunit ang tanong ng lahat ay kung bakit nagawa ito ng 30 years old na binata. Ano ang kanyang naging motibo sa walang kabuluhang karahasan? Sinubukan ng mga reporters na kapanayamin ang ina ni Adam, ngunit balisa at tulala daw ito dahil sa nangyari. Sa patuloy na investigasyon nalaman na isang araw bago ang trahedya, ay nakipag-ugnayan sa pulisya si Adam dahil may nagtatapon daw ng mga gamit sa loob ng kanyang sasakyan. Ngunit nang ininspeksyon nito ng pulis ay sinabi at ipinakita pa kay Adam na wala namang gamit na nagkalat sa likod ng itim na Audi SUV. Kaya dito pa lang ay makikitang lumalala na ang sakit ni Adam sa pag-iisip. Nakatakdang humarap ang salarin sa korte sa May 26. Dahil sa dami ng taong namatay at nasaktan, ay maaari siyang mapatawan ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit malaki ang posibilidad na isasaalang-alang ang kanyang problema sa pag-iisip. Ang buong komunidad ng Vancouver ay nagdadalamhati, naghahanap ng kasagutan at humihingi ng mas epektibong suporta para sa mental health. Marami ang nagtanong kung bakit hinayaang lumabas si Adam kahit na malubha ang estado ng kanyang pag-iisip. Ang trahedyang ito ay isang matinding paalala na kailangan ng agaran at mas mahusay na mental health intervention at community protection para maiwasan ang insidente sa hinaharap. Ako po ay taus-pusong nakikiramay at nagdadasal para sa mga naging biktima at kapamilya nila. Sana ay malagpasan nila ang hinagpis at pinsala na idinulot nito. Salamat sa pakikinig sa kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.